So, good day everyone. I am Nino Aidan Paila from Group 7 and I am second year English major students from Jose Rizal Memorial State University. So for our community engagement project, I am honored to mentor Julian Garcia, am I right? A grade 6 student from Experimental Elementary School. Before we began our sessions, so we secured written consent from Julian's parent, ensuring that they are fully informed and supportive of our mentorship program. So, ma'am, alis, para pa din, ma'am. So karon nakoy kanang story nga ipabasa nimo about siya sa ang alimango ug ang kalabaw. Kira nimo nga pabasa ta ka. Ang alimango at ang kalabaw. Isang araw sa tabing ilog, may isang alimango na nahulog sa isang lakbang. Hindi siya makawala kahit anong pilit niya. Tumaan ang kalabaw at nakita ang nahulog na kalabaw. Kaibigan, anong nangyari sa iyo? Alimango. Nahuli ako Nahuli. sa lambat. Pwede mo ba ang tulungan? Mabait ang kalabaw, kaya dahan-dahan niya ginamit ang kanyang tulay para tanggalin ang lakbang. Ilang saglit lang, ilang saglit pa, nakawala rin ang alimango. Alimango, maraming salamat kalabaw. Hindi ko makalimutan ang naitulong mo, kalabaw. Walang anuman, laging handang tumulong ang tunay na kaibigan. Mula noon, naging magkaibigan sila. Lagi silang nagtutulungan at nagbabantayan sa iyo. So about sa ang inibasa nga ang story which is ang alimango at ang kalabaw. So unsa may kanang moral lesson na pwede nimo ma-relate sa kanang real life situation. So isa man ang Ang tinawag namin, ready to sa times na ka na mag-listen ka. Di ba importante na dyan nga ka na pag kuhaan natin ka ng pinod ng amigo, pag nakalitime nga ka ng kailangan siya nimo, kahit mag-listen ka na, meron tayo amigo nga maduulan, nga ka na natabang sa tuwa, mo nang moral lesson na yung natulaan. Very good. Thank you so much kay murag kay nakasabot na jud ka. So ang nakoy ka ng mga pangutana. So ang una, kinsa man ang nitabang di ay sa alimango nga natrap sa lambat. kalabaw. Very good. So ang kalabaw mao siya ang nitabang sa alimango nga natrap sa lambat. So ang ikaduha nga question kay unsa ang mensahe o leksyon nga imong nakuha gikan sa istorya? Dapat yung ginagagay ko sa adolescent na tayo. Oh, very good answer. So dapat yun pag lifetime nga kanang tao nga magkailangan nimo or nabay tao nga maglisod, so dapat kabulo kang matabang. Kana very important na siya nga kuan pamaagi. So ang last nga question is ngano nga gisaligan man sa alimango ang kalabaw? Kalimutan natin na bangon o kalabaw. Tinuod jud na kay ang sa story ang maong gisaligan sa alimango ang kalabaw kay butan man siya og matinabangon. So karon nakoy ka ng mga gisulat daali na mga characters sa istorya. So natay duha ka character which is si ang alimango o katong kalabaw. So imong gamon kay isulat mo kung kinsa to si alimango kung sa iyang role dito sa kuan sa story tapos si kalabaw kung unsa ang iyang role sa story. So karon dara pwede nimo isulat daan. So, base sa atong ligaw mga activities na ipabasa ta ka sa story, tapos ipasulat ta ka. So, unsa mo jud imong labatin sa imong panggalingon?
basa kay tuwag ipabasa ta kang mga kanang stories about sa aming alimong kalabaw so mas nagdagan na imong knowledge tapos mapasalamatan din ka Masalamatan ko kuya kay parang nagkikita ako ng knowledge regarding sa ako ang ibasa na story. Thank you so much. So may hinuon nga na ako na nahibawaan na ako na pag na kuan mga words na sa regarding sa ibasa ng mga story o mas natabang sa imong kanang kuan like na-improve ang imong skill sa pagsulat. So thank you kay nga napulog pa ng feedback sa imong akay. So this project has been an eye-opening experience for our group. Mentoring a child in reading, writing, speaking, and literature has not only allowed us to apply what we have learned as English majors, but also helped us grow as mentors, communicators, and team players. So, from the session, we were challenged to adjust our teaching strategies to fit the child's level of understanding. It was not always easy because there are some of activities had to be simplified and we needed to be more patient and creative. So, however, through consistent effort, we saw great improvement in the child's confidence and participation. So, one of the most fulfilling parts of this journey was seeing how our mentee became more engaged in reading and enjoyed sharing stories. So, their improvement in writing and speaking also showed that even short sessions can create a meaningful impact when done with care. We also developed important life skills during this project such as teamwork, planning, and flexibility. So, every session taught us how to be better, communicate, not only with our mentee but also among ourselves as a group. So this project also helped us realize that simple stories like ang alimango at ang kalabaw can teach deep values and improve a child's language skills. So we're thankful to be part of their learning journey. So overall, this community-based learning experience reminded us that teaching is not only about delivering lessons, but also about to inspire growth and building relationships. So we are grateful for the chance to serve and learn at the same time.